Good morning from South Korea! Last day na namin today. Bukas na madaling araw, we are going to the airport via airport transfer that we booked from Klook. And today, chill day lang kami. Last day of shopping or yung pagbili lang ng mga pasalubong. Not literally shopping kasi hindi naman kami mayaman. Pwede na! But bibili lang kami ng pasalubong. Kung may mga gustong souvenirs, so that's it. So our itinerary today would be Myeongdong and Daiso, the big building in Daiso. So that's where we're going, no? And here they are. And guys, check nyo to ha. Kung ano ng mga pinagbibiling bag niyan, pero itong bag na to lang ang ginagamit niya. 2,000 won, 80 pesos guys. Yung mga bag niyan, Diyos ko Lord. Sana sinabi mo, yan lang pala gusto mo. Eh, sana kahit 1,000 ganyan binili ko sa'yo. Brycey here. Saan na yan? There. Anong bibili mo pa? Yung mga mani. So, bibili kami ng mga mani. So, kung may gustong magpabili, dun sa mga pupunta na lang kayo magpabili kasi pauwi na kami bukas. Malamang pag pinanood nyo to, baka March na. Ayan. Ayan. Train na lang tayo going to to Myeongdong. May haze kasi ngayon eh. Medyo malakas yung snow. So, tara. Guys, we are here at Myeongdong already pero sa kabilang side tayo because we are going to that place. Kung di nyo nakikita, yan. Yan is Daiso. That is a whole building na Daiso. So, dyan tayo pupunta. The shopping street is right in front of this. So, ayan yung shopping streets area na yan. So, if you wanna go here, if you go to Myeongdong Station, exit sa kabilang side, exit 1 sa may Korean Red Cross. So, andito na tayo, guys. Ayan. Daiso. So, 12 floors to. Si Ana is pumunta na muna sa beauty, dadaanan niya daw lahat. Kami, diretso na kami sa 5th floor. Kasi parang wala naman kami bibilhin dun sa 2nd, 3rd, and 4th floor. Kasi hanggang 12 floors siya. Nasa 12th floor yung fashion, travel, tsaka season na items nila. Sa 5th floor na pupuntahan namin is food, tsaka yung mga disposable products. So, ito siya. Actually, hindi naman siya sobrang laki na building. No? Mataas siya. Kasi yung kita nyo kong video, yun na yung buong square na siya. No? Siguro baka nasa 100 square meters. Yung buong floor area. So, 12 na ganon siya. Pero, mas mura pa rin dito kaysa dun sa ibang store. Especially kung bibili kayo sa mga mall or sa Myeongdong Street. Sa Myeongdong Shopping Street. So, yun. Check nyo din to. Pero kung may mas makita kayo mas mura, edi mas okay. Kasi, balita ko, mura din sa E-Mart. No? Mura din sa E-Mart. So, check nyo din siya doon. May malaking E-Mart din na store. So, hindi ko pa nakikita yung sa yung sa HBAF mismo, sa HBAF. Pero dito yung ganitong size is 1.5. Yung ganitong size 1.5. Ayan. So yan kasi yung madadaling i-pasalubong. So check natin. Ako baka maya pa ako bumili. Si Ana baka may bilhin na yon. Si Bryce tumitingin pa rin lang. Then another na bibilhin natin is Chukupay. Bibili tayo ng Chukupay. Okay? Ayun. At saka bibili tayo nito. Bibili tayo niyan. Dr. Yu. Mampasalubong. Masarap siya guys. Try nyo siya.
Pag binili niyo siya. Pag dito niyo sa Daiso binili, 1,000 lang siya. Pag sa labas, sa 1,516. So, dito niyo siya bilhin sa Daiso. Di pa ako nakakita na mas mura niya. So guys, hindi na pa namin hinahanap si Ana. So nagkakasalisi kami kasi apparently naghahagdanan para siya. So remember, this is 12 floors. So nasa 12th floor kami kasi sabi niya packet doon siya ng 12th floor. So ito siya ngayon, hingal na hingal. Kasi naghagdanan siya all throughout. So ano ang tingin mo? Ha? Vertical race ito? I deserve to eat. I deserve to eat. Some goop time. So kinuha mo na lahat ng Dr. U? Yun. Kukuha rin ako ng Chocopay. So wala na natin ng Dr. U. Tanong ko na lang. Kinuha niya na lahat ng pagkain ko. I think kota na ako sa pasalubong, guys. Look. Actually, sa ano ito binili? Sa Daiso namin siya binili. Kanina pa siya dala actually. Hindi ko pa lang siya pinapakita sa inyo. So later, mag-haul tayo ng mga pinamili natin. And nagla-last look lang tayo sa mga shops dito. After nito, lilipat tayo ng Lotte World. Ng department store ng Lotte World. Tapos, uwi tayo. Baka magtusam pa kami. And then magpapak na tayo. And then doon na rin natin isasabay yung haul natin. So, pakita natin kung ano mga binili namin dito. Hindi naman madami actually, konti lang. Pero parang mas marami pa yata akong binili kaysa kay Ana. So, yung mga pinamili ni Ana is nakatabi na. Hey guys, natapos na kami sa Daiso. And nakabili namin ng pasalubong. Itong taong to, hindi pa to nakakabili kasi guys. Pero si Ana nakabili na rin. And as of the moment, kakain muna kami dito sa Hong Bar. We found this through Ivan's vlog. So, siya yung nag-suggest nito. So, sa Myeongdong lang siya. I'll post yung address niya and this is what it looks like.
Ang amount dito is 19,800 only per person. Nasa 12,000 yung shabu-shabu per person din no. And then if hindi nyo mauubos, may additional charge na 5,000 won per head. Okay? So kakain na kami. Let's go. Wala naman talaga tayong bibili. Naghahanap lang tayo guys ng mabibili. Pero yung shoes kasi nakatulad nung kay Ana, wala dito. So, baka hindi na rin ako bumili nun. Pero meron akong gustong tingnan na shoes. Actually, ito siya. Look. Actually, ito siya. Yan. Ito siya. Cute, diba? Very sporty. Pero slim kasi siya. Kaya medyo gusto ko siya. Yan. Tingnan natin. Check ko yung dito. Kung meron pang ibang kulay. Okay din to. Pero mas mahal siya. Fresh Foam 1080. Actually, I don't think na kailangan kong bumili ng bagong shoes kasi kahit yung binili ko last year na New Balance, hindi ko pa rin siya nasisira. So, I might not. I don't know. Hindi ko rin talaga alam. Ito. Ito yung actual na gusto ko sana talagang kunin. Yan. Yan yung kulay na yan. Yung silver na yan. This is Fresh Foam Arishi. Fresh Foam Arishi. So, picturean natin siya. Tapos papakita ko kay Ana. Let's see kung bibilhin ko siya. Siyempre, ayaw natin basta-basta mag-decide. Anyway, I think patapos na rin talaga kami. Coffee na lang and magpapak tapos pahinga. Kasi puyatan na kami, hindi na kami matutulog later. Diretso na kami when dumating yung airport transfer namin. Okay guys, nag-decide na ako na hindi ko siya bibilhin. Yung Nike Arishi, yung New Balance Arishi. Pero ito, palipat kami ng Nike. Hindi naman ako mahilig sa Nike. So, titingin lang kami. Guys, ang lakas ng snow. Pero maliliit siya, hindi siya yung malalaki. Pero ang lakas, tapos medyo mahangin, so lumalamig. Today nga pala is January 31, so ayan. Ito lang, katapat lang namin yung Nike from doon sa New Balance. So yan na yung Nike. Alam ko 3 floors to. Ayan, may vlogger na rin tayo dito guys. Ayan, so... Guys, buti na lang. Meron akong sinukat at bawal din mag-video kasi baka mamaya napasubo ako. Hindi, pero may nasukat akong bagong Gore-Tex na Nike React Trail Run shoes sa Nike. Yung black ng gusto kong color, walang size. So, hindi siya nakuha. Tsaka medyo mahal siya, 209,000. So, papatak siya ng mga 8,000 pesos. So, ito, papasok kami ngayon sa ABC Mart. Galing kami kanina sa Nike. Pero guys, check nyo. Kung nakikita nyo, sobrang lakas ng snow. As in, namumuti ako sa lakas ng snow, guys. Ayan. And by the way, hindi ako makapag-video nga pala sa loob ng mga stores kasi pinagbabawalan. So, dito sa ABC Mart, baka hindi rin ako mag-video just to make sure. I'll keep you guys posted kung may mabili man kami. Bye! Okay guys, hello. It is currently, anong oras na mama? It is currently 7:45 p.m.
kung nakikita nyo yan. And paalis na kami later. Ang pick up ng airport transfer namin from Klook is at 2 a.m. which is 2 a.m. February 1. How much it is, i-paste ko na lang yung link dun sa description below, and for sure by this time na edit ko na siya and you're seeing it right here. Okay? So, before we end the day, although siguro I'm not sure kung makakapag-video pa tayo later sa airport kasi pretty sure pagod na kami that time, naghihintay na lang kami ng boarding. Kasi once we get to the airport, ang flight namin is 7 something. Although mahaba pa yung 4 hours of waiting, mahaba din kasi yung pila to cross the immigration. Medyo mahaba yung pila na yun. Doon kasi usually nagtatagal dito sa Korea. So, tingnan natin kung makakapag-video pa tayo doon later. But anyway, before we end today, i-haul natin, ipapakita ko sa inyo yung mga nabili ko lang dito sa Korea. Yung sa akin lang, hindi na yung kay Ana, who is at the moment is not feeling well. Are you okay? She's cold daw. She's cold. Ayun, so medyo sobrang lamig kasi kanina para sa kanya dito sa Korea. For some reason, hindi ako masyado nilamig. Nilalamig sila. So, let's go over the stuff that I bought. So, simulan natin siya doon sa pinaka vein na nabili ko dito sa Korea. So, you don't know yet, pero sa Philippines kasi, ang skincare ko is Kamu. If you're familiar with Kamu, yun yung skincare ko. So, paubos na siya and hindi pa ako nakakapag-refill kasi sabi ko, bibili ako dito sa Korea ng skincare. Ngayon, pumunta ako sa All Mask Story. Doon kasi ako usually talaga bumibili since 2022, nung first time na pumunta kami dito. Kaya lang yung brand na binili ko before is hindi na siya available. So, tinanong ko sila ate kung ano yung marirecommend nila for men. And ito yung ito yung nirecommend nila. Siya si BB All-in-One Cleanser, Balancing and Cleansing. So, all-in-one na siya. Ang sabi nila ate, meron na rin siyang kasamang sunscreen. Pero, sineseparate ko yung sunscreen kasi after ko kasing maglinis, especially in the morning, and maligo, naglalagay pa ako ng serum. So, tinanong ko si ate kung paano magkaroon ng skin na katulad nung sa kanya. Ako pa talaga yung nagtanong. Glass skin. Tapos, ang problem ko lang daw kasi is, meron ako mga extra wrinkles already. So, ang binigay niya sa akin is age-defying na serum. And ito yung nirecommend niya. Ang brand niya is Botonic. So, magkano siya? BB All-in-One Cleanser is 16,000, no? 16,000 siya. So, mura lang tong cleanser na to. But, yung serum natin, yung Botonic's age-defying is, I think, 48,000 nung binili. Nung nagbabayad na ako, actually, hindi ko talaga dapat ito bibilhin. Pero, dahil budulera sila ate doon, binigyan nila ako ng discount kasi meron pa akong ibang binayaran kasama yung kay Ana ng mga stuff. Binigyan niya ako ng promo, binigyan niya ako ng pack ng facial mask at saka discount dito. So, from 48,000, naging parang 41,000 na lang to. 41 or 40,000. Won. So, convert nyo na lang siya kung ano yung current conversion ngayon. Pero nakikita ko parang mga nasa 2,000 to inabot. And then of course, from every place, lagi kami bumibili ni Ana ng mga little souvenirs. So, doon sa DMZ namin, bumili kami ng North Korean money. Yan. Yan, North Korean money. So, bumili kami nito. Hindi ko pala pwedeng ipakita yung North Korean money. Okay? And then, we have yung magnets natin from Lotte World. Tsaka isang pin, kasi meron akong collection ng pin sa bahay. Originally kasi yung pin ko is nakalagay siya dito sa Disneyland fanny pack ko. Kaya lang kasi nasisira siya, natatanggal siya. So, meron akong corkboard sa office, nilalagay ko doon lahat ng pins. And then aside from that, yung ref namin, pinupuno talaga namin ng mga places na pinupuntahan namin. So, meron kaming bagong Nami Island, meron kaming yung sa Lotte World, meron din pala akong pin ng Korea, and then sa DMZ, yan. So, yan yung mga, ito lang ba yung mga magnet natin na binili?
Meron pa kaming isang biniling magnet, pero nasa bag ni Ana yon. Usually, ang mga price range ng mga magnet is from 5,000 to 10,000. Depende kung saan nyo siya bibilhin. Kung bibilhin nyo siya sa mga night market like Namdaemon Market, minsan makakakuha kayo doon ng 1,000, 2,000, 3,000, 5,000. Pero hindi siya yung mga ganitong kakakapal at kabibigat. No? Makakasamba din kayo from time to time ng magagandang magnet doon. Pero syempre, kahit pa paano, may presyo na yon like 10,000, 10,001, gano'n. Meron kaming postcard from DMZ. Ito, pwede ito ipakita, no? Yeah. Ito actually yung postcard na to, pwede nyo itong sulatan doon. Tapos, ihulog nyo siya doon sa mailbox doon. Tapos, parang ipapadala yata sa inyo internationally. Pero hindi ko alam kung nag-work pa yun eh. And then, ito is my collection. So, kung familiar kayo sa Labubu, pumasok kami sa Pop Mart. Although, hindi kami bumili ng Labubu dahil hindi kami fan nun. Pero ako kasi, fan ako ng Naruto. So, bumili ako ng first Naruto Pop Mart ko. Abangan nyo na lang yung pagbubukas ko nito. Siguro sa Philippines ko na to bubuksan para mas maganda yung background ko. Sa office ko siya sa bubuksan. Kasi kung napafollow nyo ako sa TikTok at saka sa yung mga shorts ko dito, meron ako magandang color background doon. So, doon na lang natin yan. Ibubuksan. Next na binili natin is a sweatshirt na magagamit ko every time I travel or kapag nag-o-office ako sa shared office or nag-Starbucks ako because medyo malamig. It's just a simple black sweater na merong nakalagay na sole sa likod. Yan. Okay? Bumili tayo ng pasalubong kay Haku. Kung di nyo kilala si Haku, siya yung dog ko. So, bumili lang kami ng stuffed toy na alpaca. Kasi every time na nagta-travel kami, whether nag-Hong Kong kami, whether nag-US kami, kung saan man kami pumunta, every time we come back home, lagi namin siya binibigyan ng bagong stuffed toy. So right now, ang binili namin from Alpaca World, which is nakita nyo about a few days ago, is alpaca stuffed toy. No? May meron pa pala. Kaming binili, kunin ko lang. Wait lang, dyan lang kayo. Huwag na kayo sumunod. Sige na nga, sumama na nga kayo. Bumili kami ng chocolate sa Lotte World. So, bumili kami ng Godiva Truffles. Ito is nagko-costo around 40,000 won. 40,000 won siya. 6 pieces lang siya. And then, ito palang Naruto na Pop Mart costs around 15,000 won. Yan siya. Yung pin is worth 7,000 won. Yung alpaca, parang nasa 29 or 30,000 won. Tapos, ayun, napabili kami ng gloves sa Vivaldi, sa ski resort kasi hindi waterproof yung gloves namin. Pero anyway, hindi naman siguro kasama sa dapat i-haul yun. Bumili kami ng sweater ni Ana, ng couple sweater from Top 10. So, meron siyang 1/4 na zipper, tapos turtleneck siya. And then, meron akong bagong pants from Top 10 also. It's a jogger pants na susuotin ko later pagpunta ng airport. The sweater, yung sweater namin ni Ana, costs 15,900. Yung pants cost around 24,000 yata won. So, mga discounted yan. And then, meron akong bagong puffer jacket na white. Well, alam niyo naman itsura ng puffer jacket. White siya, meron siya letter B dito sa side na to. And then, naka-sale siya from 149,000 won. Nakuha ko lang siya ng 29,900. Honestly, wala talaga akong balak nun bumili ng jacket. But, nung nakita ko kasi siya, white siya, which is a color that I love. Gusto ko yung design niya. And then, sobrang mura, 29,900. Dapat kasi, North Face yung bibilhin ko, pero sobrang mahal. Parang aabot nga siya ng 17,000. So, binili ko yung puffer jacket ng Top 10. So, para makita niyo siya, ito siya. Yan, lalagay ko yung picture dyan para makita niyo kung ano yung itsura niya. Yan siya. Hindi ko na kasi siya malabas, guys, kasi nasa maleta na siya and paalis na kami mamaya. Tapos, nakabili din tayo ng bag. Actually, meron naman ito sa Philippines, pero mas mura siya dito sa South Korea ng by 200 to 300 pesos plus may tax refund pa yan. And parang nasa 1,100 lang siya or 1,000 nung binili ko. Nakabili din ako ng heat tech na pants sa Uniqlo. So, may wool siya sa loob. Ito mura din lang. Parang kung magkano ko na siya nakuha, 29,900 if I'm not mistaken. Sulit na siya. And then, bumili din ako ng additional pandalawang heat tech na ultra warm
sa Uniqlo, isang pants saka isang long sleeves. Na yon regular price 34,900, pero ang alam ko 200 pesos cheaper siya dito sa Korea than sa Philippines. Meron tayong mga pasalubong, bumili tayo ng Chukupay. Bumili tayo ng Chukupay. Ang isang box is 3 pieces and 1,000 won siya, so 40 pesos. Bumili tayo ng Dr. Yu na granola bars, which is 1,000 pesos din. Hindi ko na lang siya mabunot, guys, kasi nasa ilalim na siya. Ay, ito pala. Ito. Yan. 1,000 won din ang isa. So, 40 pesos siya. Bumili ako ng mga, I think, 15 or kung ilang pieces yon, isang box. Bumili din tayo ng HBAF na nuts, almonds. This is 1,500 won ang isa. Actually, ang daming HBAF doon, HBAF doon sa sa Myeongdong. Kaya lang, doon sa mismong HBAF, walang ganitong sizes. Sa Daiso lang ako nakakita ng ganitong sizes at saka sa mga convenience stores. So, kung pasalubong kasi, mas okay sa akin na ibigay ng, alam mo yun, para lahat meron. Hindi sila nag-aagawan. Ayun. So, those are the stuff that I bought here in Korea. But, hindi pa tayo tapos because there are 2 big things na binili ko. Kasi sabi ni Ana, ako daw ang may birthday, hindi siya. So, meron akong biniling shoes sa Adidas, running shoes sa Adidas. It is Adizero Adios 9. Ito siya. Nagamit ko na siya actually. It costs around 169,000. Pero meron yan tax refund later when we go to the airport. Ano yan? And meron siyang kasamang free na duffel bag. So, pwede kang mamili kung small or large. Ang kinuha ko is yung small because hindi namin kailangan ng large. So, ito yung free na duffel bag. So, magagamit ko siya pag nag-surge kami sa gym. And then, binilang ko din si Ana ng kanyang... Grabe, sobrang gulo kasi dito, guys. Kaya nakatutok lang sa taas yung camera ko. Binilhan ko si Ana ng tote bag na hindi ko makita. Worth 2,000 won. As ang ganda niya, guys, oh. 2001. Tote, ano siya? Eco bag talaga siya. Ayan. Ginagawa niyang bag yan. Ewan ko ba kung bakit binibilhan ko siya ng mga mamahaling bag when ang ginagamit lang niya lagi is yung mga eco bags. No? So, yun yung binili ko na isang malaking purchase. Yung Adizero Adios 9. Backstory, hindi naman kasi talaga ito yung bibilhin ko dapat. Ang bibilhin ko dapat is Adizero Adios Pro 4. Ang problem kasi is hindi ko pa kasi nasisira yung Adios Pro 3 ko na huli, yung white. And hindi rin naman ako ganun kadalas tumakbo ngayon. Plus, pag tumatakbo kami, very easy runs lang. Tapos, around somewhere lang, parang mga 5 to 10 kilometers, 10 kilometers at most. Kung mag-long run kami, 21K, ganun lang, tapos mabagal. So, parang hindi worth it na bumili ako ng Adios Pro 4 right now. Unless mag-majors na kami. And then, lastly, may binili pa ako, which is kanina lang, last minute. Talagang mga nakailang balik ako doon. So, alam nyo guys, Adidas brand kasi kami ni Ana. Matagal na kami hindi nagda-Nike. Hindi kasi ako makahanap ng magandang trail shoes sa Adidas na pasok sa color scheme ko because yung Terex kasi, Adidas na Terex na trail shoes is mostly orange. Tapos, ang hirap niyang hanapin. Nakita ko siya one time dito sa Korea, tapos nawala na. Hindi ko na ulit siya nakita. So, naririnig ko yung ACG sa Nike. So, nag-check ako kanina, but walang ACG. Ang nakita ko doon is yung bago ng Pegasus for Trail. Yung Nike Trail ATC. Ilang beses ko siyang sinukat kanina, nakatatlong balik yata ako bago ko siya binili. And then, binili ko na siya. So, ito siya. Okay? Pinagpipilian ko is either ito or yung white, pero ang sabi ni Ana, mag-black na lang ako kasi if ang purpose ko nga naman is traveling at magte-trail, bakit nga naman ako magwa-white? Which is correct. So, ito yung binili ko, guys. Ang pogi, di ba? Ngayon, this is more expensive than the Adios Pro na the Adios 9 because this is 209,000. But meron akong nakuhang 5% discount doon for international travelers. And then meron pa yan tax refund receipt na i-claim ko later sa airport.
However, please take note, if you are going to Korea Nike, bibili kayo, please make sure na meron kayong Nike app already na naka-ready na gamitin because meron kayong additional 10,000 won discount on top of any other discounts na pwede pa nilang ibigay. Plus the tax refund pa. No? So, hindi ko siya nakuha kanina because may problema yung system nila. Nung dumating yung code nung Nike app, it was too late. Nasa bahay na kami. So, hindi ko siya nakuha. So, sayang. That's also 400 pesos din na discount, no? So, anyway, in total, parang ang binayaran ko dito is nasa 198,000 because of the 5% discount. Tapos, makakakuha pa ako ng tax refund later. Siguro mga nasa 15,000 won yung tax refund, no? Baka mga nasa 15,000 won yung refund, no? So, magagamit ko siya sa Dunkin' Donut once we get to the airport. I think that is all na nabili ko. Kung meron man, siguro ihahabol ko na lang. Pero wala na akong maisip. Binili pala kami sa MLB. Pero hindi ko na ipapakita yung presyo nito because this is a gift. It's this, no? So, yan. So, again, this is our last day in Korea, 2025 January. We are hoping to come back. I'm not sure if anytime soon, pero siguro, eto, tumatawa. Ba't ka tumatawa? Ayaw niya magpakita kasi masama pakiramdam niya. So, we're hoping to come back soon. And hopefully, the next time we come here is naka-multiple entry visa na kami. And yes, may utang ko sa inyo how to apply the visa. Meron na akong footage about that. Pero ayusin ko pa siya kasi nung sinushoot ko kasi siya originally via phone lang. So, hindi ko pa siya ganun ka-type, no? So, tingnan natin kung maayos ko pa siya. Anyway, guys, thank you for watching our South Korea tour series and hope you liked it. If you haven't done so, please subscribe to our channel, like this video, share it to your loved ones and friends, and of course, follow us on social media for more updates. Yun lang, guys. Thank you very much for joining. Say hi, mama. Say hi, sick girl. Say bye-bye. Bye, guys. See you guys next time. Tara! Much later. Pero parang mas marami pa yata akong binili kaysa kay Ana. So, yung mga pinamili ni Ana is nakatabi na. May sinasabi siya. Ano sabi mo? Hindi parang. Anong hindi parang? Mas madami talaga yung sa'yo. Ikaw yung may birthday. Ikaw yung may birthday. Ako naman gumastos ng pagpunta dito sa okay lang yan. Salamat. Salamat. Salamat.